Palihog, tabangi, mi. Ito ang nagkakaisang mensahe ng mga kababayan nating Cebuano dito sa Barangay Kutkot sa Liloan, Cebu, isang linggo matapos ang matinding pananalasa ng Bagyong Tino sa kanilang lugar. Hindi pa rin alam ng mga residente dito kung paano sisimulan ang pagbangon. Paano nga raw ba ipagdiriwang ng mga residente rito sa Barangay Kutkot sa Liloan ang masaya sanang Pasko? Kung lahat ng kanilang ari-arian at kabuhayan tinangay na rin ng nagdaang Bagyong Tino. Ang masigla at masayang barangay dati sa isang iglap naging parang dump site. Nagkalat ang sira-sirang parte ng bahay, pati ng mga bahagi ng sasakyan. Ang mahigit 100 pamilya na na-wash out ang bahay, nakikisilong sa evacuation center sa Tiltilon Elementary School. Sa darating na Pasko sir, baka dito rin muna kami kasi yung bahay namin, wash out na eh. Ultimo flooring nga wala eh. Tapos papatayo pa ng bahay, wala ka naman pera, walang pondo. Ang importante po sa akin, makauwi po ako sa bahay. Wala na po kami aasahan. Lahat naman po nasira eh. Lahat ng gamit, lahat, kahit pati cellphone, lahat. Pati gamit namin sa bahay, sira na po. Hindi na kami pabalik doon, takot na eh. Baka mangyari pa ulit. Isa sa pinakahinagupit at inanod ng mga baha ng Super Typhoon Tino. Kung mapapansin po ninyo ay medyo middle class ang subdivision na ito, hindi po naghihirap ang mga tao dito. Pero dahil po sa bilis ng agos at pagbaba ng tubig mula sa watershed ng Balamban, ay nagsipag-akyatan na lang ang mga residente sa mga bubong ng kanilang mga bahay para makaligtas. Ngayon, ang mga bahay na wala pong maakyatan ng mga residente, sila ang mga nalunod. Ang death toll dito lamang sa Liloan ay umabot ng 34 o 34. Ang sinisisi ng mga taga rito, ang palpak daw na flood control projects ng DPWH na dapat daw sana'y nakapagligtas ng maraming buhay kung tinapos lang ng tama at matibay. Ang pamilya ng mga naulila, sigaw ay hustisya at pagmamakaawa sa gobyerno. Galit na galit sir kasi hindi man nila gaano ka tigas yung ginawa nila. Hindi man masyadong maganda, madali lang masira. Kasi since ever, wala namang dike before. Ngayon lang yan may dry dike na, tsaka pa bumaha. Ang alam ko kasi yung sa flood control dyan, iba-ibang subcons yan eh. Pero yung sa dito banda sa amin, okay naman, hindi naman siya nasira. Doon sa bandang taas lang talaga. Mananagot ang dapat managot. Yan naman ang sinisigurado ni Governor Pamela Baricuatro sa kanyang mga kababayan. Mahigit 26 na bilyong piso umano ang halagang nailaan sa flood control project sa Cebu. Pero natuklasan niyang lahat ay puro substandard at hindi pa natapos ang iba. Ang ghost project daw nangyari sa panahon pa ng dating gobernadora na si Gwen Garcia. You were talking a while ago about kanya-kanyang flood control mitigation sa bawat municipality or town. But then, ang ipinagtataka din ninyo, and you were vocal about this, is the master plan dapat for Cebu. Yes. And what was that master plan about? 2019, JICA and Mega Cebu made a Metro Cebu flood control and drainage master plan. If you've seen in the news, Secretary Villar already earmarked 33 billion for that project. But 33 billion? But it was never executed. That's why we asked the question, why did they not execute it when it could really help mitigate the flooding? This thing wouldn't have happened now had that project was pursued. Sinubukan naman ang agenda na kunin ang panig ni dating Governor Garcia, pero wala pang sagot sa ngayon ang kanyang opisina. Patuloy pa rin ang clearing operations ng LGU sa Ground Zero dito sa Barangay Kutkot. Wala na ang mga patong-patong na sasakyan, pero nagkalat pa rin ang putik at mga gamit pambahay sa paligid. Meron pa rin mga sasakyan pero kung saan-saan mo na lang sila makikita. At yan na muna mula dito sa aming kinalalagyan sa Barangay Liloan.
Back to you, Pinky and Willard.